Okay, magandang umaga. Nasa asignaturang Filipino 9 pa rin tayo. Ikalawang markahan, Module 4 o ika-4 na linggo. At ang ating paksa ay ang pagsulat ng tanaka at haiku. Inaasahang pagkatapos ng module na ito, ikaw ay makasusulat ng payak na tanaka at haiku sa tamang anyo at sukat. Pangalawa, makapagbibigay paliwanag kung paano isusulat ang tanaka at haiku na may anyo at sukat. Pangatlo, mailalarawan ang mga halimbawang tanaka at haiku kung ang mga ito ba ay nasa tamang anyo at sukat. Pangapat, matutukoy ang tamang sukat at anyo ng mga tanaka at haiku. Yan. Okay, bago tayo magsimula sa module na ito o sa talakayan na ito, kunin muna ninyo ang inyong mga modules at sabayan ninyo ako dito sa video ito sapagkat ang bawat slide na ating tatalakayin ay tumutukoy sa inyong mga modules at kung may mga katanungan kayo ay dito masasagot sa video na ito. Okay. Sa gawaing subukin, para masagot ito, panuto, isulat ang titik ng iyong sagot sa sagutang papel. Yan. Sagutin ninyo yan. Pagkatapos ninyong sagutin ang subukin, ay nasa aralin 1 na tayo. Paano ang pagsulat ng payak na tanaka at haiku? Okay. Pero bago natin yung magawa, balikan muna natin kung ano ang tanaka at haiku. Pag sinabi nating tanaka at haiku, ang paksa at kasanayan na naging sentro ng mga sinundang modules, binigyan din ng mahalagang konsepto, kaalaman at detalye tungkol sa tanaka at haiku. Land of the Rising Sun ang bansang Hapon na nasa silangang Asya, na tinaguriang isa sa pinakamaunlad na bansa pagdating sa ekonomiya at teknolohiya. Ipinapakilala ng Hapones ang salitang samurai, anime, manga at marami pang iba. Tunay ngang malikhain ang mga Hapones, hindi lamang sa teknolohiya, kundi pati na rin sa panitikan, tulad lamang ng kanilang tanaka at haiku. Ang tono e intonasyon ay ang pagtaas, pagbaba ng tinig na maaari makapagpasigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin, makapagbibigay kahulugan, at makapagpahina ng usapan upang higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usapan sa kapwa. Nagpapaliwanag ito ng mensahe o intensyong na isipabatid sa kausap tulad ng pag-awit. Ang talinghaga ay nagpapagalaw ng guni-guni na mamambabasa. Likas na taglay ng tula ang pagpili ng salita at tayutay na nagbibigay kariktan sa isusulat na tanaka at haiku. Magandang basahin ang tulang di tiyakang tumutukoy sa bagay na nabanggit or binabanggit. Ito isang sangkap ng tula na may kinalaman sa natatagong kahulugan ng tula. Halimbawa nito ay nag-aagaw buhay at nagbabanat ng buto. Ang lahat ng inyong natutunan sa nagdaang mga aralin ay dito na sa module na ito magagamit o magkaroon ng aplikasyon dahil ikaw mismo ang gagawa ng inyong sariling tanaka at haiku. Kaya maging handa ka na sa bago mong kaalaman at hamong dala ng module na ito. Tuklasin. Handa ka na ba? Alam kong masisihan ka sa mga matutuklasan mo habang pinag-aaralan ng araling ito. Ang bawat akdang aking babasahin, lalo na ang mga tula, ay may kanya-kanyang anyo at sukat kung paano ito buuin. Kaya matutulungan kang magdagdag kaalaman mo sa araling ito. Okay, gawain 1. Panuto. Magbigay ng sariling paglalarawan kung paano masasabi ang tanaka at haiku ay nasa tamang anyo at sukat. Ang pagkakasulat nito. Pagkatapos ay sagutin ang kasunod na mga katanungan.
isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Yan, tanaka dito, tapos sa kabila naman ay haiku. Okay, gabay na tanong. Bakit mahalagang magkaroon ng sukat sa pagsulat ng tanaka at haiku? Pangalawa, paano masasabi na ang sinusulat na tanaka at haiku ay nasa tamang anyo? Yan. Okay, suriin. Anyo at sukat ng tanaka at haiku. Tanaka, maikling awitin ng anyo. Ito ay 31 pantig na may 5 taludtod, karaniwang hati ang pantig na may hati ang pantig sa mga taludtod ay 7-7-5-5 at 5-7-5-7-7 o maaaring magkapalit din na ang kabuuan ng pantig ay 31 pa rin o 31. Ang paksa nito ay pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Nagpapahayag ito ng masidhing damdamin na naging daan upang magpahayag ng damdamin ang isa't isang nagmamahalang babae at lalaki. Okay, pag sinabi naman nating haiku, mas pinaikling tanaka. So, ibig sabihin, ang haiku ay galing sa tanaka. Ang anyo nito ay karaniwang binubuo ng 17. Ang bilang ng pantig na may 3 taludtod sa 3 lamang. Maaring ang hati ng pantig sa mga taludtod ay 5-7-5. Maaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 17 pa rin. Ang paksa nito ay tungkol sa kalikasan at pag-ibig. Nagpapahayag pa rin ng masidhing damdamin. Ang dalawang anyo ng tulang ito ay pinahahalagahan ng panitikan ng Hapon, na kung saan lumabas sa ika-8 siglo ng tanaka at haiku naman ay noong ika-15 siglo, na may layong pagsama-samahin ng mga ideya sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Ang mga salitang ginamit ay maaring sagisag ng isang kaisipan, halimbawa, kawazu, palaka na nagpapahiwatig ng tagapagsibol, tagsibol, jigore, unang ulan, sa pagsisimula ng taglamig. Yan, mga halimbawa, tanaka ni kinotimonori, hisakata no, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 7, 5, 7, 7. So yan ang halimbawa ni tanaka ni kinotomori. English. So, translation lamang yan siya. At haiku ni Basho. So, pansinin nyo. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 5, 7, 5. English translation. So, sa tanaka ay may 7, 5, 7, 7. Sa haiku naman ay 5, 7, 5. Okay, gawain to, panuto. Isulat sa loob ng talahan na yan ang sukat at anyo ng tanaka at haiku. Haikung ibinigay. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Okay, mga halimbawa ng tula ng mga Hapon. Okay, tanaka. So, ilang sukat or anong anyo? Yan. Okay, sa isip, gawain 3. Panuto. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Yan, gawain 3. Anong damdamin ang nangingibabaw sa ilang halimbawa ng tanaka at haiku? Pangalawang tanong, pangatlo at pang-apat na tanong. So, sagutin ninyo iyan sapagkat makikita lamang yan dyan sa mga unang gawain na inyong ginawa. Okay, sa gawain 4, panuto. Sumulat ng sariling tanaka at haiku batay sa mga sumusunod na mga imahe. Iugnay sa iyong sariling karanasan at bigyan ito ng angkop na pamagat. Isulat ng iyong sagot sa sagutang papel. So, tanaka, pamagat. Okay, tanaka pangalawa, pamagat. Pagkatapos, haiku, pamagat. Tapos, sulatan ninyo ng haiku.
haiku pangalawa. So kung ano nakikita nyo sa larawan, dyan kayo humugot sa pagkuha ng inyong mga tanaka at haiku. Okay? Buod. Ayon sa kaalamang sinabi ni M.O. Jackson na binanggit ni G. Maritana sa Maniego na ang tanaka at haiku ay mga tulang pinangangalagaan ng panitikan ng Hapon na lumabas noong ika-7 siglo at ika-15 siglo. Ang tradisyonal na tanaka ay binubuo ng 31 pantig, 5 taludtod na pumapaksa ng pagbabago, pag-ibig, at pag-iisa, at nagpapahayag ng masidhing damdamin. Samantalang ang haiku ay binubuo ng 17, 7 pantig, 3 taludtod, na tinatawag ding mas pinaikling tanaka. Ito naman ay pumapaksa tungkol sa kalikasan at pag-ibig, na kung saan nagpapahayag din ng masidhing damdamin. Mahalagang masunod ang panunturan sa pagsulat ng mga ito upang mapanatili ang orihinalidad nito ayon sa bansang pinanggagalingan. Ito ay isa rin sa paraan ng pagtuklas ng kultura at kasaysayan ng bansang pinagmulan ng mga tanaka at haiku na naisulat sa iba't ibang bansa. Maaari rin ang ganitong uri ng sining ang maging daan sa pagpapahayag ng sariling damdamin at saloobin. Okay. Sa palagay ko, tapos na kayo sa inyong mga gawain ay kaya ninyo nang sagutin ang mga tayahin. So, panuto. Bago ninyo sagutin ang tayahin, basahin muna ang panuto. Panuto, isulat ang titik na inyong sagot sa sagutang papel. So, titik lamang isulat. Pagkatapos ninyong sagutin ang tayahin, ay tapos na rin ang inyong gawain sa modules. So, kung may mga katanungan kayo, o hindi ninyo masagot sa inyong modules, tawagan nyo lamang ako sa aking numero na nakikita sa inyong modules. O kung hindi kaya ay hanapin ninyo ako sa Global School na kung saan ako nagtatrabaho, at anytime ay handa akong entertain sa inyo at makinig sa mga katanungang nais ninyong itanong. At hanggang dito na lamang ang aking video. Maraming salamat.